Narito muli ang balita. Nagsimula na ang countdown para sa halalan sa Israel. Mahigit 3 buwan bago ang botohan sa Oktubre 27. Kaya nauubos na ang oras para sa koalisyon na maipasa ang mga batas bago mabuwag ang parlamento ngayong Biyernes. Sa mga nagdaang oras, nagpulong ang komite ng konstitusyon ng Partido Likud upang magpasya kung paano bubuuin ang listahan para sa parlamento. Isang dokumento ang ipinakita kung saan si Benjamin Netanyahu ay makakakuha ng 8 pwesto sa listahan. At ngayong araw din, nagsimula ng talakayin ng plenaryo ng Knesset ang kontrobersyal na batayang batas na magtatakda sa pag-aaral ng Torah bilang isang pundasyong halaga ng mga Hudyo at ng Estado ng Israel. Bago ang inaasahang pinal na botohan mamaya ngayong araw, nagpoprotesta ang mga tao sa labas ng parlamento. Iginiit na ang mga relihiyoso at ultra-orthodoxong lalaki ay dapat ding magsilbi sa hukbong sandatahan at huwag payagang umiwas sa obligadong serbisyo militar. Narito sa studio si Balich Slagen, correspondent natin para sa detalye. Mahigit 3 buwan na lang ang natitira. Magulo at komplikado ang sistemang ito. Kaya magsimula tayo sa katotohanang si Benjamin Netanyahu ay may 8 pwesto na ngayon sa listahan ng Likud. Ipaliwanag mo nga kung gaano kahalaga ang update na ito. Hindi lahat ng partido ay may primaries. Halimbawa, ang mga bagong partido tulad ng Yeshar ni Gadi Eisenkot ay wala talagang primaries. Sila ang nagdedesisyon kung sino ang nasa listahan. Pero para sa Likud, isa itong napakatandang partido, pati na rin ang Avuda, ang Workers' Party o Labor Party sa Israel, kaya ng tawag dito. Mayroong primaries sa Likud sa pagkakataong ito at ito ay talagang nangyayari tuwing eleksyon. Gusto ni Netanyahu ng mas marami at mas marami pang nakalaang pwesto para sa kanya. Ngayon, humingi siya ng mas marami kaysa dati. Ayon sa kasalukuyang desisyon na ginawa na ngayon ng komite, magkakaroon siya ng 8 nakalaang pwesto, kabilang ang 3 pwesto at 5 pwesto. Na syempre, sigurado na makakapasok sila at 8 lahat-lahat. Na nasa makatotohan ng bilang o makatotohan ng ranggo na ibig sabihin ay nasa paligid lang. O hanggang 26 na upuan na muli ay makatotohan ng bilang ng upuan para makapasok sa koalisyon o pasensya na sa parlamento. At ang unang ilang pwesto ay ilalaan para kay Gideon Saar. Siyempre, dahil iniwan niya ang kanyang partido noon sa panahon ng Knesset at sumali siya kay Netanyahu sa koalisyon ni Netanyahu. At dahil dito, binibigyan na yun ni Netanyahu siya ng tiyak na posisyon sa partido ng Likud. Si Gideon Saar mismo ay isang Likudnik. Nasa Likud siya noon at ngayon bumabalik din siya sa Likud. Samantala, mula ngayon hanggang Biyernes, maraming pwedeng mangyari. Inaasahan ding magmamadali ang koalisyon na ipasa ang mga kontrobersyal na panukala. Ikwento mo ang mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw dahil mabilis itong magaganap. Oo, napakabilis dahil ngayong Biyernes, automatikong mabubuwag ang Knesset. Unang beses mula noong 1988 na banggit din natin yan kahapon. Gustong kasalukuyang koalisyon na maipasa ang pinakamaraming batas hanggat maaari para sa mga partido, lalo na ang 6 na batas na inaasahang sisimulan ngayong araw at ipapasa sunod-sunod. Ang una ay ang pangunahing batas, pag-aaral ng Torah, lalo na para sa mga Haredim. Layunin nilang gawing mas mahalaga ito para sa mga Israeli na makakatultan sa kanila sa hinaharap. Pero pumayag din sila sa ilang mas maliit o alam mo na medyo mas kaunti kaysa sa gusto nila dati. Pero yun ang nakukuha nila ngayon. Napakahalaga nito para sa kanilang mga botante. Ngayon din, ang batas para sa mga umiiwas sa draft ay nagsususpinde ng pag-aresto sa mga estudyante ng yeshiva na umiiwas sa draft. Pero para lang ito sa kanila, hindi sa lahat ng Haredim. Ang batas ng kashrut, ang batas ng reforma sa media para sa ang ministro ng komunikasyon na si Kari mula sa partido ng Likud. Napakahalaga nito para sa kanya. Ito ang magre-regula kung paano papasok ang mga bagong media outlets sa Israel at pinahihina, ayon sa ilang mga kritiko, ang pamamahayag o ang kalayaan ng pamamahayag sa Israel. Ang reforma sa Attorney General mahalaga para kay Netanyahu at sa Likud ay maghihiwalay ng tungkulin ng Attorney General sa 2 posisyon. At ang huli dito ay ang paghihiwalay ng kasarian sa akademya. Marami rin mga kritiko laban dyan. Kasunduan ito ng Haredim at Netanyahu para maipasa ang mga batas na mahalaga sa kanila at kanilang botante. At lahat ng ito ay kailangang maipasa bago sumapit ang Biyernes.
At syempre, higit pa sa 3 buwan ang natitira bago ang araw ng botohan sa ika-27 ng Oktubre. Sa gitna ng mga bagong kaganapan sa politika, salamat pa rin kay Correspondent Balich Slagen.